Pangalawang sulat ni Pablo sa mga taga-Korinto, Kabanata 4, versikulo 1 hanggang 18. Dahil sa awa ng Diyos, pinili niya kami para ipahayag ang kanyang bagong pamamaraan sa pagpapawalang sala sa mga tao. Kaya naman hindi kami pinanghihinaan ng loob. Tinalikuran namin ang mga kahiyahiya at patagong gawain. Hindi kami nanlilinlang at hindi rin namin binabaluktot ang salita ng Diyos. Pawang katotohanan ang ipinangangaral namin. Alam ito ng Diyos at malinis ang aming konsensya sa harap ng tao. Ngunit kung may mga hindi nakakaintindi sa magandang balita na aming ipinahayag, ito ay ang mga taong napapahamak. Ayaw nilang maniwala sa magandang balita dahil ang kanilang mga isipan ay binulag ni Satanas at naghari sa mundong ito. Binulag niya sila para hindi nila maintindihan ang magandang balita tungkol sa kapangyarihan ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Hindi namin ipinangangaral ang aming mga sarili kundi si Kristo na siyang Panginoon. Naglilingkod kami sa inyo dahil kay Jesus, sapagkat ang Diyos na nagsabing magkaroon ng liwanag sa kadiliman, ang siya ring nagbibigay liwanag sa aming mga isipan para maunawaan namin ang kapangyarihan ng Diyos na nahayag kay Kristo. Nasa amin ang kayamanang ito, ngunit tulad lang kami ng palayok na pinalagyan nito para maipakita na ang hindi mapamarisang kapangyarihan na nasa amin ay mula sa Diyos at hindi sa amin. Sa aming pangangaral, ginigipit kami sa lahat ng paraan. Pero hindi kami nalulupig. Kung minsan kami ay naguguluhan, pero hindi kami nawawala ng pag-asa. Maraming umuusig sa amin, ngunit hindi kami pinabayaan ng Diyos. Kung minsan sinasaktan kami, ngunit hindi tuluyang napapatay. Laging nasa bingit ng kamatayan tulad ng nangyari kay Jesus. Pero sa pamagitan ng aming buhay, ay makita rin ang buhay ni Jesus. Lagi kaming nasa bingit ng kamatayan dahil sa paglilingkod namin kay Jesus. Para sa pamagitan ng aming katawang may kamatayan, pakita ng lahat ang buhay ni Jesus. Maaaring mamatay kami dahil sa aming pangangaral, pero ito naman ang nagdudulot sa inyo ng buhay na walang hanggan. Sinasabi ng kasulatan, sumampalataya ako, kaya nagsalita ako. Ganoon din ang aming ginagawa. Sumasampalataya kami, kaya nagsasalita kami. Sapagkat alam namin na ang Diyos na muling bumuhay sa Panginoong Jesus ang siya ring buhay sa amin. Tulad ng ginawa niya kay Jesus. At dadalhin niya tayong lahat sa kanyang piling. Ang lahat ng paghihirap namin ay para sa inyong ikabubuti. Pero lalo pang dumami ang tumanggap ng biyaya ng Diyos. At habang dumarami ang tumatanggap ng biyaya ng Diyos, dumarami rin ang nagpapasalamat sa Kanya. At dahil dito ay mapupuri siya. Iyan ang dahilan kung bakit hindi kami pinaghihinaan ng loob. Kahit na unti-unting humihina ang aming katawan, patuloy namang lumalakas ang aming espiritu. Sapagkat ang mga paghihirap na dinaranas namin sa mundong ito ay panandalian lamang at hindi naman gaanong mabigat. At dahil sa aming mga paghihirap, may inihahandagan din pala ang Diyos para sa amin na mananatili magpakailanman.
at hinding-hindi mapapantayan. Kaya hindi namin pinahahalagahan ang mga bagay na nakikita sa mundong ito, kundi ang mga bagay na hindi nakikita, sapagkat ang mga bagay na nakita ay panandalian lamang, pero ang mga bagay na hindi nakikita ay walang hanggan. Alam natin na ang ating katawang panlupa ay parang bahay na ating tinutuluyan habang nasa mundo pa tayo. At ito'y masisira, ngunit alam din natin na may inihandang katawang panlangit ang Diyos para sa atin na hindi mamamatay kailanman. Ang katawang ito ay ginawa ng Diyos at hindi ng tao. Dumaraing tayo sa ngayon dahil pinananabikan nating maisuot na ang katawang panlangit. At kapag nangyari ito, hindi matatagpo ang hubad ang ating kaluluwa. Habang nandito pa tayo sa ating katawan, dumadaing tayo dahil sa mga paghihirap. Hindi dahil sa gusto na nating mamatay, kundi dahil sa gusto na nating magkaroon ng bagong katawan para mapalitan na ang katawang may kamatayan ng katawang walang kamatayan. Ang Diyos na rin ang siyang naghanda sa atin para tanggapin natin ang bagong katawan at bilang katiyakan, ibinigay niya sa atin ang kanyang banal na espiritu. Kaya panatag ang aming kalooban kahit na katawan ay wala pa tayo sa tahanan ng Panginoon. Sapagkat namumuhay tayo sa pananampalataya at hindi ayon sa mga bagay na nakikita. Hindi kami pinanghihinaan ng loob. Kahit na mas gusto naming iwanan ang aming katawan at makapiling ng Panginoon, kaya naman sinisikap naming malugod ang Diyos sa amin, maging dito man ang sa piling na niya. Kapag haharap tayong lahat ay kay Kristo para hatulan, tatanggapin ng bawat isa ang nararapat na kabayaran sa kanyang mga ginawa, mabuti man o masama, nang nabubuhay pa siya sa mundong ito. Ito po ang salita mula sa 2 Corinthians chapter 4 verse 1 to 18.